Isa pong pinagpalang Thursday morning mga katots. At ngayon pong Huwebes ng umaga ang ating magiging simpleng tanong. Sabi nga ng mga peryante, nasa peryahan, may kokontra. Yeah. Anong ibig sabihin nitong may kokontra? Ito po'y nakabase sa ating magiging pagninilay sa Ebanghelyo hinango kay San Lucas, Kabanata 12, mga talata 49 hanggang 53. Yun. Okay? 49 to 53. Bakit? Kasi dito, malalakas ang salitang ginamit ni Lord. Hayaan yung basahin ko muna sa inyo para mas maganda. Maikli lang naman po. I have come to bring fire upon the earth, and how I wish it were already kindled. But I have a baptism to undergo, and what anguish I feel until it is over. Do you think that I have come to bring peace on earth? No, I tell you, but rather division. No? Tapos sunod-sunod na yan. From now on, maghahati-hati daw. Samantalang ang turo sa atin, di ba? Christ is the sign of unity. No? Ang hinihiling ni Lord is that all may be one in Him and through Him. Kaya lamang, bakit biglang sinabi ni Lord ito? Tamang-tama ito kasi 30 years ago, August 1993, kung hindi kakamali, inilabas yung encyclical Veritatis Splendor ni St. John Paul II. At ito ay tungkol do sa liwanag, the splendor of the truth. Bakit? Mayroon na kasing malaking discussion before and mas malakas ngayon about the realities of freedom, of truth, and good. Tatlong bagay. Freedom, kalayaan, katotohanan, at kabutihan. At dito sa encyclical ito ni Pope St. John Paul II, ay binigyan diin yung kahalagahan ng koneksyon ng tatlong ito sa liwanag ng Diyos. Mga kapatid, kaya itong sinasabi ni Lord ay isa ring katotohanan na magkakahati-hati dahil sa Kanya. It is because this is what we are experiencing right now. Una, freedom. Ang lakas ng tunog. Gusto ko, malaya ako. Gusto ko ito dahil ito ang dapat. Di ba? Parang ang hirap, no? Samantalang, in that encyclical ni St. John Paul II, sinasabi doon, freedom is the manifestation of the divine image of God in man. Kaya lamang, huwag natin kakalimutan din ang sinabi ni Lord. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Freedom without truth cannot be true freedom. Cannot be authentic. Ngayon, sunod tanong, ano ang totoo? Hindi nyo ba napapansin? Kanya-kanya na tayo ngayon ng totoo. Kanya-kanya na tayo ng interpretation, call and tonight, hindi, and we are being, I do not know. Pwede natin sabihin, nabubudol na. Saan? Sa mga taong nagpe-peddle ng misinformation and disinformation. Lalo na pag hindi tayo nag-iingat dito sa social media. Yung akala natin totoo, doon na tayo nagbabase ng mga desisyon natin. Akala pa lang, hindi pa yun yung tunay na totoo. Ito rin ang mas mabigat. If we do not know the objective truth, yung tunay na totoo, then how can we discover what is truly good? Yun ang mabigat. Now, this is the reality that Christ speaks to us of. Christ is the way, the truth, and the life. Siya yung nagbibigay nito. Siya yung nagbibigay ng tunay na katotohanan at ng tunay na kabutihan. Kaya siya rin yung magbibigay sa atin ng daan kung para saan ang tunay na kalayaan. Ang tanong ngayon, mga kapatid, ilan ang kayang tanggapin ito? Yung tatanggap on one side, yung hindi on another. Kaya magkakaroon lagi ng conflict, whether we like it or not. Ang sabi pa nga, anak sa kanyang magulang, magkapatid, magkakaaway. Why? Because of that divide. Mga kapatid, sino ko kontra? Nasa inyo na. If we believe in Christ, then we have to believe in the good that He speaks of. We have to believe in the truth that He speaks of and teaches us. And not only that, we have to be free enough to live for this good, to live for this truth. At kahit may kokontra, dapat tayo naninindigan. Okay po. Okay siya. Sana malinaw yan kahit magulo si Bishop minsan magpaliwanag. But still, ito pa rin ang aking paanyaya sa inyo. Be cyber missionaries po. Evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page, ang ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel, TFTD Blessed and Blessing, ang ating TikTok at Thought for the Day. Ganun na rin po ang ating siyempreng pagbati na happy birthday kina Milagros Madla, Felicissima Lazo, Crispina Palumares,
Leticia Fabregas, Melinda Madla, Delia Magno, Glenda Naling ng Apostolado ng Panalangin, gayon na rin kay Tessie Residuo, happy birthday pala kay Tessie Residuo, Tim Melissa, Carmela Don Cabello, Mark Anthony Bola, kay Stark Inigo, kay Joel Mendoza, kay Daniela Francine Almares, kay John Paul Rioberos, kay Christina Guyab, kay Genter Recto, happy birthday sa inyong lahat, and pagbati ng 65th wedding anniversary ata ni na Tita Puring at pangalan ng Honorio. Yan. Si Tito Honorio, Tita Puring at Tito Honorio. Happy 65th wedding anniversary. At syempre, patuloy pa rin po ang ating paghiling ng prayers para sa lahat pa rin po ng nangangailangan ito, lalo yung mga pinagdadaanan, and prayers for peace, especially sa Ukraine at sa Middle East, sa Israel. Okay po. At sana, kung sa atin na may malinaw na tayo kay Lord susunod sa kalayaan, katotohanan at kabutihan, eh di ano pa. Always be blessed and be a blessing.